Sana kayo mga kaibigan, mga kapatid. Ang title po ng ating lesson ngayon ay Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Magkakaroon tayo ng maiksing pag-aaral tungkol sa Book of Romans chapter 10. Sana po i-ready natin yung ating Bible at buksan natin doon sa Romans chapter 10. Dito sa ating background picture ay nagsusulat si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay isa sa mga apostol ng Panginoon Kristo at siya yung nagsulat ng pinakamaraming epistles dito sa New Testament. At karamihan ng mga sinulat ni Apostle Paul ay tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kapahayagan ng gospel ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo na siyang nakakapagligtas. Okay? At actually ang theme ng Bible ng New Testament ay patungkol sa kaligtasan. At dito sa Romans chapter 10, 4 na beses nabanggit yung word na salvation or the word save. Maraming salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak na walang sawa na sumusubaybay, nanonood, nag-react sa aking mga videos sa Facebook and also sa YouTube. Nabanggit ko na ang layunin, ang theme ng Biblia ay kaligtasan. At ito rin yung layunin ng Panginoon Kristo kung bakit siya bumaba sa lupa. Para siya ay magligtas, na sinasabi dun sa Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. At dun sa mga kaibigan natin na sana ang desire ko na matupad sa buhay ng mga kaibigan natin na sila ay maligtas, na sila ay sumampalataya sa Panginoon Kristo doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kasi ito rin yung desire ni Apostle Paul. Yung kanyang mga kababayan ay maligtas, na sinasabi doon sa Romans chapter 10 verse 1. Na sinasabi, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Andun yung word na save, yung S-A-V-E-D, past tense. Tatlo yan Isa dito sa verse 1, yung isa sa verse 9, at isa doon sa verse 13. At yung word na salvation nakasulat doon sa verse 10. Itong Romans chapter 10 ay meron lang 21 verses, maiksi lang, na sana basahin natin maigi itong chapter 10 ng Book of Romans. Ang salvation ay kapahayagan ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo, yung gospel. Yan ay nakasulat doon sa verse 15, sa verse 15 and 16. And then sabi doon sa verse 8, itong gospel na to, ito yung the word of faith which we preach. Okay? Pinipreach ng mga disipulo ng Panginoon Kristo ang gospel para yung tao maligtas. So yung sa ating title verse, yung verse sa taas, ang sabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung sinasabing word of God dyan, unang-una, ay yung gospel. Okay, yung message of salvation. Na kapag yung isang tao nakarinig ng preaching ng gospel ng kaligtasan, ito yung ginagamit ng Panginoong Diyos para bigyan ng pananampalataya ang isang tao para siya maligtas. Ano ba yung gospel? Ang gospel ay Christ's death, burial, and resurrection. Okay? Na sinasabi doon sa verse 9 and 10. At ito ang sinasabi sa verse 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hinighlight ko dyan yung word na heart. Sabi dyan, for with the heart man believeth unto righteousness. Okay? Na ang ang pinakasimpleng paliwanag dito, kasi may word na confession, di ba? Na confess, tsaka confession. Kapag yung isang tao ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, siya ay naniniwala na namatay si Kristo para sa kanya, na binayaran ng Panginoon Kristo yung kanyang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, at siya ay nagsisi ng kanyang kasalanan, at tinanggap niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoong tagapagligtas, siya ay maliligtas. At yung nabanggit dyan na that God had raised him from the dead, na siya ay naniniwala, sumasampalataya na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay.
na ang katibayan nito na totoo lahat nung prophecy para sa Panginoon Kristo, na totoo na merong buhay na wala hanggan. Next, pag-usapan natin yung words na mouth confession. Kasi nabanggit dito, if thou shalt confess with thy mouth. Okay, with thy mouth. Tapos sa verse 10, and with the mouth confession. So, dalawang beses na banggit, okay, yung mouth confession. Bakit kaya kinakailangan ba ng ganon na audible na sabihin mo? Sa bayang Israel kasi, yung mga Hudyo, yung kanilang tradisyon na palagi silang merong mouth confession kung talagang totoo na sila ay, na totoo yung sinasabi nila, yung totoo yung pinapaniwalaan nila. Okay? Ang sa atin, parang yan yung tinatawag na oath-taking eh. Pero iba yung oath-taking dito sa Pilipinas na palaging minsan nire-reverse yung kanilang sinasabi. Okay? Pero sa mga Hudyo, talagang kapag nag-mouth confession sila, nag-oath-taking sila, talagang totoo sa puso nila. Subalit sa Diyos, maski wala kang mouth confession, kasi nababasa ng Panginoong Diyos yung puso ng bawat tao eh. Nakatulad nung ginawa nung malefactor doon sa krus ng Kalbaryo, nakasama ni Kristo napako doon. Yung sinasabi sa Luke chapter 23, na sinasabi doon sa verse 42 and 43. Ang sabi, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest to thy kingdom. At sumagot ang Panginoon sa Kristo, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Na ang tanging sinabi lang ng taong pusakal na yon, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. So, wala na siyang nabanggit na Panginoon, ako'y nagsisisi, nagsusumamo sa inyo. Hindi na eh. Kasi alam na ng Panginoon Kristo yung puso niya na meron siyang repentance sa puso niya, meron siyang faith sa Panginoon Kristo. Kung kaya sinabi ng Panginoon Kristo yung gagawin niya. Anong ginawa ng Panginoon? Niligtas siya. Kaya siya pinagsama sa paraiso. Kung kaya balik tayo rito sa Romans chapter 10, verse 10, kaya hinighlight ko rito yung for with the heart man, okay? For with the heart, na importante yung nasa puso ng tao. Kasi yun yung nababasa ng Panginoon yan eh. At siya ay naligtas. Balik tayo dito sa ating title verse, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yung word na hearing is not referring to physical ears, okay? Kundi ito ay spiritual ears, and that is our hearts, okay? Yung ating puso. Hindi problema sa Panginoon kung may diferensya yung mga senses ng isang tao. Kung yung isang tao ay bulag, pipi, at pingi. Okay? Na kaya niyang iligtas ng isang tao. In fact, dun sa church na inatin ako dati, merong deaf ministry para sa mga bingi at pipi. Okay? Sa ibang church, meron ding yung sa bulag. Si Apostle Paul, nung na-meet niya ang Panginoon Kristo doon sa Road of Damascus, nabulag siya, di ba? Pero ginawa ng paraan ng Panginoon para makita niya yung gagawin ng Panginoon sa kanya. Yung sinasabi doon sa Acts chapter 9 verse 12, and not seen in a vision a man named Ananias coming in. Dito sa ating title verse, bakit merong dalawang word na hearing, okay? Hearing and hearing. Yung isang hearing dito is hearing the word of God of the gospel, okay? The gospel yan, na unang-una na makinig yung isang tao para siya maligtas. At pangalawang hearing, after niya maligtas, dapat siya ay turuan ng salita ng Diyos pa rin para sa paglago niya bilang anak ng Diyos, okay? Christian living na yan. Okay, meron tong parallel verse dun sa 1 John chapter 5 verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kung dun sa Romans 10:17 may dalawang hearing, dito naman sa 1 John 5:13 may dalawang word na believe. Okay? Ito ay unang-una na yung isang tao ay dapat na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo para siya maligtas. At pangalawa, after niya maligtas, ay patuloy siyang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo sa paglago bilang anak ng Diyos. Ang tanong, paano siyang sasampalataya? Okay?
paano siya makikinig, paano siyang sasampalataya. Dapat may mag-preach, di ba? Sabi doon sa Romans 10 verse. Doon sa preceding verse, doon sa Romans 10:17. Dapat may nagtuturo. Lastly, dito tayo sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ang sabi, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things." Hindi ko na tinuloy, mahaba pa yung verse 20. Ito yung tinatawag na Great Commission. Okay? Ito yung commission ng church ng Panginoon Jesucristo. Okay? Ibang church siguro hindi naniniwala sa Great Commission na to, kung kaya hindi na nila ginagawa to. Okay? Yung word na dalawa yung word na teach dyan. Actually, isa teach, yung isa teaching. Okay? Yung isang teach dyan is teaching the gospel. Na sinasabi doon sa Mark chapter 16 verse 15. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Okay? Yun yung ituturo, yung gospel, para yung tao maligtas. Then, naka-highlight pa dyan, baptizing them, na after na maligtas yung isang tao, babautismuhan. Okay, trabaho ng church yan. Yung isang taong after na maligtas, ay dinadala yan sa church at binabaptize. At pagkatapos, yung word na, another word na, yung word na teaching sa ilalim, saka siya tuturuan ng Christian living to observe all things. Okay, nagaling sa salita ng Diyos. Okay? Yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.